Magandang umaga. Nagsimula ang ating kwento sa isang bida, na ang pangalan ay Yeching. Isa siyang level 0 abyssal scavenger at inatake ng isang spirit wolf. Napagtanto niya na wala siyang damage sa spirit wolf. Makakaligtas lang siya sa pamamagitan ng mga iniwang gamit ng mga job changer. Pero sa kalaunan, sinabi niya sa kanyang sarili na ang isang level 0 ay itinuturing na isang pabigat at walang silbi na tao. At sa pag-atake ng spirit wolf, nabasag ang kanyang shield at kinagat siya. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na hindi siya mamamatay na isang basura. Sinaksak niya ito at nagkaroon ng isang point damage na ikinamatay ng spirit wolf. At lumipat na tayo sa G-City. May isang C-rank abyssal gate malapit sa G-City at may isang tao na nakatayo malapit sa gate na parang may hinihintay at ilang minuto ay may isang anino na tumatakbo papalabas sa gate. At yun pala ang ating bida na si Yeching na hinahabol ng isang Seagate monster. Buti na lang iniwan ng isang lalaki ang monster, at nakaligtas si Yeching. At ang trabaho pala ni Yeching araw-araw ay mga ngalakal. Pinupulot niya ang mga iniwan ng job changer, pagkatapos nilang makipaglaban at matalo ang mga monsters. Kaya kinukuha ng mga low level o ng mga level 0 ang mga ito para ibenta, dahil ang C-rank crystal ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Pagkatapos nabigla si Yeching at nagsalita ang lalaki, sinabi niya bibilangin nila ang matatanggap na reward sa dungeon isa-isa at sinabihan niya ang ating bida na kung may nililihim o ninatago na crystals, hindi lang pagmumulta ang aabutin mo kundi makukulong ka sa kulungan. At sabi naman ng ating bida na huwag kang mag-alala boss, na gawa na niya ito ilang taon na at alam na niya ang rules. Sabi ng ating bida na ang trabaho ng abyssal scavenger ay karaniwang ginagawa ng mga taong nasa level 0, at kung sino man ang naunang pumasok sa dungeon gate at hindi napatay lahat ng monsters, ang mga level 0 players ay pwedeng mapahamak anumang oras. At hindi ito magiging isang mapmamalabis upang sabihin na ang trabahong ito ay napakahalaga sa isa't isa. Ang pangunahing sweldo para sa pagbabalik mula sa dungeon ay 300 yuan. Ang ating bida ay maliit pa ang kanyang sweldo, hindi pa sapat para mabayaran niya ang kanyang mga utang. Ang sweldo ng ating bida ay 540 yuan at kailangan niya pa ng 670,000 yuan para mabayaran niya ang kanyang utang at kailangan niya pang paghusayan sa kanyang trabaho. Dito nam tayo sa next panel. May sinabi ang kanyang kasama na meron siyang malaking trabaho na bipapasukan at ang matatanggap nila ay 3,000. Sinabihan niya ang ating bida kung gusto niya ba na pumasok. Nagulat at hindi makapaniwala ang ating bida na 3,000 ang kanyang matatanggap at napakalaking halaga nito. Sinabihan siya ng kasama niya na habulin niya ang gropong yun kung gusto niya ng pera. Hinabol ito ni Yeching at nakasakay siya. Dito naman nagmamarites ang kanyang mga kasama dahil isang B-rank ang kanilang papasukan at kaya pala mataas ang reward na kanilang matatanggap dahil malaking panganib pala ang kakaharapin nila. Bumalik tayo 10 years ago. May lumabas na isang gate na the Abyssal Gate descended from the void. At may nagsilabas ang mga monster sa harap ng mga tao. Pero tanging mga job changer lang ang biniyayaan ng special abilities na may kakayahang makapatay sa mga abyssal monster. At pagkatapos mapatay ang mga demon beasts, na discover ng mga job changer na hindi lang Enry product o magic crystal ang kanilang makukuha sa pagpatay ng mga monster kundi mysterious weapons and props ang kanilang makukuha. Dito nang tayo sa next panel, makikita natin na nagmamakaawa ang ating bida na si Yeching sa doktor na bigyan pa siya ng konti pang araw para mabayaran ang gastusin sa hospital. Ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ng doctor. Binigyan siya ng ilang araw at kung hindi siya makabayad ay isama niya ang kanyang kapatid na babae at umalis. Sinubukan ng ating bida na mag-apply sa mga trabaho pero hindi siya tinatanggap dahil isa lang siyang level 0, pati din sa kanyang tinutuloyan ay pinapaalis na din niya siya dahil hindi pa siya nagbabayad sa kanyang rent. Hindi na alam ng ating bida na si Yeching kung ano ang kanyang gagawin at naligo na lang siya sa ulan. Nang loan siya ng maliit na halaga ng pera, ngunit kapalit nito ay ang organs niya kung hindi agad ito mababayaran. Dahil sa kawalan ng pera ay tinanggap niya ito para sa kanyang kapatid. Bumalik tayo kung saan nakasakay si Yeching sa bus. Ikinwento ng boss niya na may nanghiram ng 1 million galing sa loan shark at nawala ang lahat sa kanya habang nakikipag-trade sa stock market. At kung hindi ito mababayaran ay ibebenta nito ang kidney niya. Para yata daw ito sa nakababatang kapatid nito na may malaking medical bills na babayaran. At yun na nga, nakarating na sila sa B-rank gate.
At sinalubong sila ng mga job changer at sinabihan na ang babagal ng mga scavenger at humingi naman ang tawad ng mga scavenger at sinabi ng isang job changer na dapat nakasunod lang sila sa kanila at kung hindi sila nakasunod wala silang pakialam kung mamatay sila. Lumabas na nga si Ye Ching at porsigidong pumasok sa B-rank gate at gusto niya magtrabaho ng maayos para makatanggap ng pera at makalabas ng buhay. At pumasok nang sila sa B-rank gate underground city sa Shenfeng City Public Market, B-rank Abyssal. At ito ang unang pagpasok ni Ye Ching sa B-rank Abyssal. Pagpasok nila lahat nabigla ang dalawang job changer dahil pagpasok pa lang nila ay may mga spirit wolf na nakaabang sa kanila. Napasigaw si Boy Shield at hindi naman natakot ang isa niyang kasama na tawagin nating si Boy Apoy. Hindi siya natakot dahil isa lang itong first class spirit wolf. At nung umatake na ang mga spirit wolf, gumamit si Boy Apoy ng fireball at binato niya sa mga spirit wolf at sumabog. Natakot ang mga spirit wolf at nagtago sa dilim at sinabi ni Boy Shield yung defensa dahil nagtatago lang sa dilim at baka maambush sila. At nagtanong si Four Eyes kung saan daw sila sunod na papunta. At tinuro naman ni Boy Shield na doon sa taas sa 5th floor. Nagtaka si Four Eyes kung bakit walang iniwang mga bakas ang unang pumasok dito. At wala man daw ni isang bangkay. Naglalakad sila papunta sa 5th floor at nagsalita si Four Eyes na hanapin daw ng mga scavenger ang mga patay na katawan. At dito naman hindi nakita ng ating bida na nag-aayos pala si Boy Apoy ng kanyang sintas. At nung nakalapit na si Ye Ching, hindi siya napansin at napatid niya si Boy Apoy at natamba si Ye Ching. Nagalit naman si Boy Apoy kay Ye Ching dahil akala ni Boy Apoy na isa siyang monster. Pinagsabihan naman siya ni Boy Shield na bitawan ang scavenger dahil andito sila sa mission, at nainis naman si Boy Apoy. Binitawan niya si Ye Ching at sinabihan niya na huwag siyang lumapit sa kanya basura at doon binaliwala na lang ni Ye Ching ang ginawa sa kanya. Basura, walang kwenta at salot sa lipunan. Yan ang mga salitang ibinigay ng lipunan sa mga miyembrong level 0. Pero ang di nila alam na may malakas na bayani ang unti-unting lumalakas. Salamat sa pakikinig. Para sa kasunod na chapter, tumutok lamang sa YouTube channel ko na MMM Salungguhit Reviews.